Lora, muli po, magandang hapon sa ating lahat, hindi sa ating Panginoon. Ang ating pag-aaralan ngayon, manggagaling sa aklat ng 2 Corinthians, chapter 12, verse 5 hanggang 10. Ang sabi niya rito sa New King James Version, "Of such a one I will boast, yet of myself I will not boast, except in my infirmities. For though I might desire to boast, I will not be a fool, for I will speak the truth. But I refrain, lest anyone should think of me above what he sees me to be or hears from me." Verse 7, "And lest I should be exalted above measure by the abundance of the revelations, a thorn in the flesh was given to me, a messenger of Satan to obey me, lest I be exalted above measure. Concerning this thing, I pleaded with the Lord 3 times, that it might depart from me. And he said to me, My grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness. Therefore, most gladly I will rather boast in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me." Verse 10, "Therefore, I take pleasure in infirmities, in reproaches, in needs, in persecutions, in distresses, for Christ's sake. For when I am weak, then I am strong." Ang mensahe ng Panginoon sa oras nito ay may titulong Overcoming Weaknesses, o ang pagtagumpayan ang kahinaan. At bago po tayo magpatuloy, manalangin po muna tayo. Purihin ka, O Diyos, sambahin ka, Ama, sa Espiritu at katotohanan. Dakila ka, Ama, buhay ka. Hindi ka po nagbabago, nananatili ka sa iyong pagka-Diyos. Ikaw ang makapangyarihan, ikaw po ang may kontrol at may akda ng lahat ng mga bagay, Panginoon. Ikaw ang Diyos na nagpakilala kay Abraham, Isaac at Jacob, at maging sa amin ay patuloy na nagpapakilala sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa iyong biyaya, sa iyong pag-ibig. Nilingat mo kami, Panginoon, sa mga bagay na akala namin, Panginoon, na hindi kami makalalaya. Pero dahil sa iyong pag-ibig na rin ito kami, Panginoon, binigyan mo kami, Panginoon, ng kalayaang tawagin ka namin, Ama, Panginoon. Lord, binigyan mo kami, Panginoon, na relasyon sa iyo, Panginoon. Purihin ka, pasalamatan ka sa lahat ng mga biyaya na patuloy pinagkakaloob sa bawat isa sa amin, Panginoon. At minsan pa, Ama, na tunay nga, Lord God, kilala mo kami, Panginoon, sapagkat all-knowing ka, Panginoon. Wala po kami may nilihim, wala po kami may tatago sa iyong harapan, Panginoon. Alam mo ang aming mga sinasabi, ginagawa, iniisip. Kaya nga po sa mga oras sandali na kami nagkukulang, ang dalangin ko, O Diyos, patawad. Patawad po, O Diyos, kung panasabihin wala pong maging hadlang sa aming pag-aaral sa mga sandali nito, O Diyos. Dalangin mo nga po, O Diyos, na sa tulong at gabay ng iyong Santong Espiritu, mangusap ka po, O Diyos, sa bawat isa. Dalangin mo nga po, O Diyos, na buksan mo ang puso at isipan ng bawat isa upang na sa tanggapin ang katotohanan na nais mong ituro sa mga sandali nito, O Diyos. Dalangin mo nga po, O Diyos, na sa tulong gabay mo, Panginoon, na mga aral na aming pag-aaralan sa sandali nito, hindi lang po namin ito papakinggan sa oras ito. Gagamitin po namin ito, O Diyos, bilang sandata upang na sabihin, makita nga po sa amin na tunay nga na kami isang mananagumpay. Isang may Kristo sa aming puso, Panginoon. At minsan pa nga, tunay nga, O Diyos, na sa ilang po ang pinakamataas na papuri, parangal at pagsamba sa tayong pangalamang ng iyon ng Jesus, na aming Panginoon at sa aming tagapagligtas. Amen. At dito nga sa ating pag-aaralan, Overcoming Weakness, o pagtagumpayan ang kahinaan. Dito, para mas maintindihan natin, na sa verse 1 to 4, makikita natin sa verse 1 to 4 ng chapter 12 ng 2 Corinthians, binanggit dito ni Apostol Paul na medyo nag-aalinlangan siya. Nag-aalinlangan siya in a way na kung saan ay ayaw niyang magmapuri, ayaw niyang magmayabang, ayaw niyang itaas ang kanyang sarili. Kasi
may mga itinuturing na mga super apostles o tinuturing nila ang sarili nila na nakahihigit sa iba. Maging ang mga taga-Corinto, makikita natin na sila'y talagang well-gifted, maraming mga talented, may mga kakayanan talaga ang mga mananampalataya naroon sa iglesia ng Corinto. Pero, kumbaga, ipinagyayabang nila yon. Kaya sa puntong ito, makikita natin sa verse 1 to 4, ang sinasabi ni Apostol Paul, ang sabi niya rito, kailangan kong magmapuri, bagamat wala akong mapapala sa paggawa nito. Ang sasabihin ko naman ngayon, ang mga pangitain at mga pahayag mula sa Panginoon. Kasi itong mga super apostles na tinatawag, kumbaga ibinibida nila na meron silang mga pahayag, may mga pangitain na nakita o pinakita sa kanila ng Panginoon. Dito, sinasabi ni Apostol Pablo, sa verse 2, may kilala akong isang Kristiyano na dinala sa ikatlong langit. 14 na taon na ang nakalilipas. Hindi ko lang matiyak kung yako'y pangitain o tunay na pangyayari. Ang Diyos lamang ang nakaalam, inuulit ko, siya'y dinala sa paraiso at hindi ko nga matiyak kung ito'y pangitain o tunay na pangyayari. Ang Diyos lamang ang nakaalam. Sinasabi rito ni Pablo na meron siyang kakilala na dinala sa third heaven. Sa verse 4, ang sabi niya rito, nakarinig siya roon ng mga bagay na di kayang ilarawan ng salita at di dapat bigkasin ni numan. Kasi nga, kumbaga makita natin na sinasabi rito ni Apostol Pablo, nag-aalinlangan siyang magmapuri. Nag-aalinlangan siyang itaas ang kanyang sarili. Bakit? Kasi yung mga taga-Corinto o yung mga sinasabing nakahihigit na apostol, ito yung kanilang ibinibigda. At dito makita natin na, kumbaga, mas gusto ni Apostol Pablo na huwag na niyang sabayan ang mga ginagawa ng mga taga-Corinto ito. Ang mas nais niya ay huwag ibilang kanyang sarili. Pagkos, ang gusto niya, mas maituro niya si Jesus Christ. Kaso, ang nagiging problema, kapag yung hindi niya, kumbaga hindi niya tinuturo yung tama, kumbaga nagiging mali din ang tingin nila sa ating Panginoong sa Kristo. Pero sa puntong ito, makita natin na, kumbaga, ang topic natin ngayon, kumbaga, overcoming weakness o pagtagumpayan ang kahinaan. Kumbaga, sa buhay natin, meron tayong mga kahinaan, may mga sakit tayong nararanasan. Ano nga ba ibig sabihin ng kahinaan? Ang sabi niya rito sa kahinaan, the quality or state of being weak, yung kalidad o katangian ng pagiging lanta talaga, mahina. Yung pagnanais, want of strength or fearless, lack of vigor, want of resolution, or of moral strength, feebleness. Yan. Kung makikita natin na kakulangan sa lakas, mahina. At ngayon, ang mensahe ng Panginoon, ipinaunawa sa atin na kung paano natin mapagtatagumpayan ang kahinaan. Sa mensahe ito, meron tayong tatlong matututunan. Una, na ipinaunawa sa atin dito, ang sabi nga niya rito, the self-constraint, yung magkaroon ka ng pagpipigil o pagpigil sa sarili. Ang sabi niya rito sa unang bahagi ng verse 5, of such a one I will boast, yet of myself I will not boast. Ipinapaalala sa atin na manatili tayong mababa. Manatili tayong mababa. Ipagmamapuri ko ang tao yun, ngunit hindi ang aking sarili, maliban sa aking mga kahinaan. At dito nga, ang sabi ko kanina, doon sa verse 1 to 4, dito sa mensahe natin, na nag-aalinlangan si Apostol Paul na itaas niya, ipakalala niya kung sino tinutukoy niya dito sa verse 1 to 4 na meron siyang kakilala. Pero kung iintindihin mo,
yung sinasabi ni Apostol Paul na may kakilala siyang dinala sa paraiso, sa third heaven na sinasabi niya, ginagamit niyang third person, may sinasabi niya may kakilala siya. Pero pagdating sa verse 7, maintindihan mo ng pinakikilala o sinasabi ni Apostol Pablo, walang iba ang kanyang sarili. Kumbaga, hindi niya direkta na si Apostol Paul, kumbaga, nakaranas din ang vision ng revelation from God, pero hindi niya binibida ang kanyang sarili. Siya yung after more than 14 years na sinabi niya na naranasan niya dinala siya sa third heaven. Kumbaga, yung pagpapakilala niya, ginagamit niya na third person, pero in reality, si Apostol Pablo, yung tinutukoy niya na dinala sa ikatlong langit na sinasabi. At dito makikita natin na sa buhay natin, kahit naglilingkod ka, kumbaga, normal lang na talagang makararanas tayo ng sakit. Kumbaga, makikita natin na maging yung inawit niya ni Sister Tess na talagang sabi niya parang may nararamdaman sa sakit. Hindi naman limit sa karamihan sa atin, itong pagpasok ng 2025, kapag nagkakasya na itong pasok ng 2025, ang daming namatayan sa ating mga kapatid. Kumbaga, ang daming nararamdaman ng lungkot at sakit. Normal din na nakakaramdam tayo ng sakit. At kung iisipin mo, na kapag yung parang ikaw ay lumalakad sa kalooban ng Diyos, at ikaw ay naglilingkod sa kalooban ng Diyos, para bang feeling mo injustice na makaramdam ka pa ng sakit? Kasi nga lumalakad ka sa kalooban ng Diyos, bakit para bang dadaan pa rin ako sa ako'y masasaktan? Kung yun ang iisipin mo, para bang yun yung normal pa naman ng tao. Kasi nga naglalakad na ako, lumalakad na ako sa kalooban ng Diyos, pero bakit ba nakakaramdam pa rin ako ng pain, ng kalungkutan, ng distress? Bakit? At dito nga makita natin na kung isipin mo, dapat hindi. Pero hindi. Dadaan at dadaan ka talaga nun. Kung makita natin na maging si Apostol Pablo na sumulat nitong pinag-aaralan natin, kumbaga, marami siyang ginawang paglilingkod, marami siyang napagtagumpayan sa kanyang ministry, pero hindi exempted. Hindi exempted si Apostol Pablo na dumanas ng sakit. Makikita nga natin yung mga unang talata sa verse 11 ng 2 Corinthians, sabi niya rito, 2 Corinthians 11:23-29, sila ba'y mga lingkod ni Kristo? Nagsasalita akong waring isang balik, ngunit ako yung mas mabuting lingkod ni Kristo kaysa kanila. Higit ang aking pagpapagal. Makailang ulit akong nabilanggo, hinagupit ng maraming beses at madalas na nabingit sa kamatayan. Makalima akong tumanggap ng 39 na palong mula sa mga Hudyo. 3 ulit kong naranasan hagupitin ng maruman at minsan binato. Makaikatlo kong naranasan mawasak ang barbong sinasakyan at minsan maghapot magdamag akong lulutang-lutang sa dagat. Sa malimit kong paglalakbay na sukong ako sa iba't ibang panganib, sa mga ilog, sa mga tulisan, sa mga kapwa-Hudyo at sa mga hintil. Mga panganib sa lungsod, sa ilan, sa dagat, sa mga mapagkunwaring kapatid. Naranasan ko rin ang labis na hirap at pagod, malimit na pagpupuyat, matinding gutom at uhaw na tikmang ko ang maginaw, ngunit wala man lamang mabalabal. Bukod sa lahat ng iyan, inaalala ko pa araw-araw ang mga iglesia. Kung may nanghihina, karami nila ako. At kung may nahuhulog sa pagkakasala, labis na naghihirap ang kalooban ko. Makikita natin si Pablo. Ang dami niya naranasan paghihirap, sakit. Pero, kumbaga, isa siyang tapat na naglingkod sa ating Panginoon. Makikita natin na hindi exempted na makararanas ng
At dito, makikita nga natin na sa buhay natin, kumbaga parang dito makita mo na medyo ginajustify ni Pablo. Pero parang pinakikita lang niya na hindi siya exempted. Maging siya nakaranas ng hirap at sakit sa paglilingkod niya. Bakit? Kasi nga, nakararanas tayo ng sakit, ng hirap, kasi tao nga lang tayo. Meron tayong mga kahinaan. Yung nga, except tayo mga palusot ng iba, tao lang ako, kaya mahina lang ako. Kaya tayo nakararanas ng sakit, kasi nga, we are humans, hindi tayo ako. At yung makita natin, dahil na tayo tao, kumbaga talagang we are physically weak. Mahina talaga tayo. Physically. Nagtatrabaho tayo, napapagod tayo, nagugutom tayo, nauuhaw tayo. Kumbaga sa sobrang pagod, nananamlay, nanlalata, nagkakasakit, hanggang mamatay. Kaya nga kailangan natin ng doktor para magkaroon tayo ng gamot, malaman natin kung anong gamot na kailangan natin. Kailangan natin God's healing power para makasurvive tayo sa sakit natin nararamdaman. At dito makita natin na isa sa number 1 na kahinaan natin, napapagod tayo physically. Kaya kung minsan kapag pagod ka physically, talagang minsan hindi na-attend. Kasi nga normal napapagod tayo. We are weak physically. At sinasabi rin na we are mentally weak. Kumbaga maging sa mental o sa pag-isip, sadya tayong may kahinaan. May kahinaan tayo. At yung mental nito, ito yung kuminsan, dahil na mahina, yung mental natin, mentally weak, hindi mo talaga minsan maintindihan ang kaparaanan ng Diyos. Hindi mo maunawaan ang kaparaanan, kalooban ng Diyos. Ano nangyayari? Kumbaga, kapag nasa sitwasyon pa na ng paghihirap, nakakalimutan mo na yung mga pangalaman ng Diyos. Katulad nga ng ginawid na natin kapatid. Kumbaga, nag-aaral ka, nakakalimutan mo yung mga natututunan mo. At yung mga bagay na dapat ay kalimutan mo, hindi mo makalimutan. At yung mga bagay na huwag mong kakalimutan, yun yung mga nakakalimutan mo. Kasi mentally, lalo na kung matanda ka, nagiging makalimutan ka na. Kumbaga, normal At dito nga makita natin, dahil sobrang dami mong iniisip, nandiyan na yung ang sakit-sakit na ng ulo. Kasi ang dami mong iniisip We are mentally weak. Yung isa pang sinasabi niya rito, we are emotionally weak. Masyado tayong mga mararamdamin. Kumbaga, masyado tayong mabilis masaktan. Masyado tayong mabilis bumigay. Dahil sa, halimbawa, mentally weak ka na, haharap ka sa isang mga pressure, mga pagsubok ng buhay, yung mga pressure test ng buhay, bibigay ka. You are emotionally weak. Nag-nervous, breakdown ka na. Kasi nga, emotionally weak. Kumbaga talagang bumabagsak ang katawan mo, at dahil din emotional weak ka, masyadong mararamdamin ka, masyado kang pusong mamon, mabilis kang ma-high blood, mabilis kang magalit. Simpleng bagay lang, wrong interpretation, galit ka na. Kumbaga, ay, tinatamaan. Papuring sa Panginoon. Kumbaga, normal kasi salita ng Diyos yan. We are emotionally weak.
Normal yan. At dito makita natin, kung emotional release, meron din sa atin ng mga spiritually na umaaten tayo, sumasamba tayo, kasi alam natin na kailangan natin ang salita ng Diyos, kailangan natin makipag-fellowship, pero kapag yung may mga men's fellowship, women's fellowship, youth fellowship, ayaw natin makipag-fellowship. Pero kailangan natin. Kumbaga, sinasabi mong mahalaga sa salita ng Diyos, pero kapag nandiyan sa puntong kailangan mo nang i-apply yung mga natutunan mo, hindi mo ina-apply. Hindi mo ginagamit. Spiritually. Bakit tayo umaten? Bakit tayo nag-aaral? Para meron tayo sandata, para maging matatag. Pero kapag kailangan mo nang gamitin, hindi mo ginagamit. Spiritually. At dito makita natin na talagang sa buhay natin, normale na dumaranas tayo ng sakit kasi we are humans, meron tayong mga kahinaan. At dito makita natin na maging ang ating Panginoon sa Kristo, naranasan niya ang sakit niya. Kasi nagkatawang tao ang ating Panginoon sa Kristo. Alam niya ang sakit o kahinaan ng tao. Makikita nga natin anong panahon ngayon, palas-pasal sa Katoliko. Kumbaga, anong sineselebrate? Yung Holy Week. Kumbaga, umiyak si Jesus Christ nung siya'y pupunta na sa Jerusalem dahil sa mga kasalanan ng mga Israelita. Kumbaga, makita natin na maging ang ating Panginoon sa Kristo nakaramdam ng sakit. Kumbaga, hindi exempted sa Kanya. Hindi narinig sa Kanya kung ano yung mga nararanasan mo. He knows insult, hardship, persecutions, calamities, distresses, troubles, or difficulties. Alam niya yan. Naranasan niya siya'y binetray, pinagtaksilan, at halimbawa ni Judas, ika nga. Naramdaman niya yung sakit at hirap nung siya'y ipako sa krus ng Kalbaryo. Kumbaga, hindi lingid sa ating Panginoon sa Kristo kung ano yung nararamdaman mo sa sakit. Ang sabi nga niya rito, Jesus knows your hurt, He feels your pain. Pero ang pangako niya sa Matthew 5:4, mapalad ang mga nahahapis sapagkat aalugin sila ng Diyos. Mapalad ka pa rin. Dahil yan ang iyong pinagdaraanan sa mga sandaling ito. Ibig sabihin, makikita natin na pain has purpose. May layunin. Ang sakit. Ano? Nasasaktan na ako, may layunin pa. Nahihirapan na ako, may layunin pa itong nararamdaman ko. Parang mahirap hindi na. Nalulugmok na ako, may layunin pa itong nararamdaman ko. Parang mahirap ko na kain. Mahirap. Lalo na kapag yung nasa present situation. Ang hirap. Nasasaktan ka na pero ang sabi, pain has purpose. May layunin ang sakit. At dito, makita natin na kung minsan, yung sakit na yan, hindi pa maalis, may darating na naman. Mamaya lalo kang nalulugmok. Ang hirap. Ang hirap isukera. Pero ang sabi, pinaunawa sa atin ng Diyos dito na may layunin yung sakit na nararamdaman. At dito makita natin, salamat sana kung halimbawa na sa mga oras na nararamdaman mo yung sakit, yung maintindihan at maunawaan mo lang sana kung ano yung layunin na yan. Isang pakonsuelo sana yun eh. Pero hindi nga eh. Iba yung kaparaan ng tao sa kaparaanan ng Diyos eh. Hindi mo maintindihan eh. At
dito makita nga natin na ang isang pangako na, kumbaga, may layunin niyang sakit na nararanasan mo. Katulad niya sinasabi ko sa Romans 8:20. Ibig sabihin, merong proseso na kailangan mong daanan yung sakit na yan para maintindihan mo kung ano ibig sabihin o layunin ng sakit na nararanasan mo. Kailangan mong daanan. Hindi ka pwedeng mag-shortcut. At dito, sinasabi nga rito na ito yung proseso na kung saan na hindi magiging daan para magkaroon ka ng attitude of maturity sa paglakad mo sa iyong buhay pananampalataya. Pag may mga sitwasyon talaga na matututunan mo lang yung mga bagay niyan kapag ikaw ay daraan sa proseso na ikaw'y masasaktan. Maintindihan mo lang yung sitwasyon na yan, yung mahulugan na yan, kapag ikaw ay dadaan sa sakit. Ang sabi nga niya rito, in the midst of pain, there is an opportunity, faith maturity that could accelerate your Christian growth like nothing else. Kung pag-mature ka sa iyong buhay pananampalataya, kapag dadaanan niya. Kumbaga, yung mga matututo niyan ay yung mga dadaan dyan. Hindi yung mga tumatakas. Kasi may mga tao na kapag nasa proseso na nasasaktan, nawawala. Naglalaho. Ibig sabihin, wala ka matutunan kasi hindi mo dinaanan eh. Ngayon, matututo ka lang, dun yung mga tao na kaya ka matututo, dadaanan mo, handa mong tanggapin, harapin yung proseso na nasituro sa iyo. Kasi may mga tao na kapag yung problems and difficulties, pain na, tinatapos. Kaya walang natututunan, walang maturity na nangyayari sa kanya. At dito, kumbaga, isang malaking hamon o isang katatagan na sabihin mo sa Panginoon na kaya mong tanggapin ano man yung sakit na nararamdaman mo once na ikaw ay nasa proseso na ikay nasasaktan. Kasi it takes a tremendous step of faith to pray to a God who allows the suffering and say, God, I don't know the purpose of this pain, but I trust you to have a purpose. Isang malaking pananalig, pananampalataya, na sabihin mo sa Panginoon, Panginoon, hindi ko po maintindihan kung ano yung layo na sinasabi mo dito sa sakit na nararamdaman mo. Pero nagtitiwala ang Panginoon na sabi mo may layo dito. Kaya harapin mo. Isang malaking hakbang ng pananampalataya na sa oras na kayo nahihirapan, kumbaga yung pagkakatiwala mo, buong-buo sa Diyos. Doon sa verse 7 ng text natin, ang sabi nga niya rito, sabi ni Paul, and lest I should be exalted above measure by the abundance of the revelation, a thorn in the flesh was given to me, a messenger of Satan to decay me, lest I be exalted above measure. Dito makita natin na sinasabi na ni Pablo na siya yung nakatanggap ng mga maraming abundance of the revelation. Marami siyang pangitain natanggap mula sa Panginoon. And yet, a thorn in the flesh was given to me. Kumbaga, a messenger of Satan. Kumbaga, dito makita natin na binigyan si Apostol Paul ng thorn in the flesh. Hindi malinaw kung ano ibig sabihin nitong thorn on the flesh na thorn na ibinigay kay Pablo. Pero, kumbaga, makikita natin na talagang naging pastidyo sa kanya. Kung ano ito yung talagang nagpahirap sa kanya. Nagbigay sa kanya ng sakit, lungkot, bigatin itong thorn of the flesh na tinuturo niya. At kanino galing ito? Sinasabi nga niya rito na
Paul calls it a messenger of Satan. Kumbaga parang may ginamit ang kaaway para iharas, pahirapan si Pablo. At dito, makita natin na may mga bagay kung bakit tayo nasasaktan na talagang yung resulta nito ay nagmula to sa kaaway. Ang sabi nga niya rito, a messenger of Satan. Kung baga makita natin dito na sinasabi na kung minsan gumagamit ng kaaway, angels or messengers na ito yung magbibigay para papagsakin ka, ilagay ka sa kaawa-awang kalalagayan, pahirapan ka, pabigatan ka. At dito makita natin na ang sabi nga niya rito, Satan's purpose to obey you. Ako'y binigyan ng isang kapansanan sa katawan na nagsisilbing pamano ni Satanas upang huwag akong magpalalo. He says that Satan has the purpose to obey you. God does not delight in your suffering. Satan does, and he must be resisted. Kung baka makita natin dito na binigyan si Pablo ni Satanas para pahirapan siya. At dito makita natin na kung minsan sa buhay natin, kung baka sinasabi na hindi nalulugod ang Diyos kapag ikaw ay naghihirap. Pero yun ang gusto ng kaaway. Ang makita kang nakalugmok. Makita kang kawawa. Kaya dapat itong iyong mapagtagumpayan. At ang sabi nga niya rito, kumbaga ibinigay itong thorn na to kay Pablo para na sa gayon, kumbaga makita natin na si Pablo marami na siyang nagawa sa ministry. At dito, kung ikaw ay naghihirap, kung minsan, ang pananaw mo nga, naglilingkod na ako para bang iisipin mo, bakit pa ako dadanas ng mga sakit at pamihirap? Kumbaga parang ipagmamayabang mo na kung ano yung mga ginagawa mo. Katulad na limbawa sa church, kapag yung parang pag dumaranas ka ng pamihirap, parang bang iisipin mo, ang dami ko naman ginagawa. Kung ano pang mga sinisilip sinasabi sa akin. Kumbaga motives ka na. Kumbaga, kapag yun yung papasok sa iyo kapag nasasaktan ka magmamalaki ka. Yun ang gusto ni Satanas. Kapag nahihirapan ka, nasasaktan ka, magmamayabang ka. Itataas mo ang iyong sarili. Salit na ang Diyos ang iyong itataas. Yun ang purpose ni Satanas. Nakaaway kung bakit ka dumadaan sa paghihirap. Magmamagaling ka, magmamatas ka. Katulad nung sinasabi nga niya dito. Pero, makikita natin na kung ang kaaway ay may layunin, ang Diyos may layunin din. At dito makita nga natin, sinasabi nga niya rito, the work of God to save. Kung baga makita natin na yung sakit na nararamdaman ni Pablo, hindi lang to basta ibinigay ni Satanas para sirain siya, makikita rin natin na kaparaanan dito ng Diyos para iligtas si Pablo. Kaparaanan dito kung bakit ka dumaranas ng sakit. At ang sabi nga niya rito, God's purpose to humble you. Para maging mababa ka. Kasi kung minsan, kapag marami ka ng, sa piling mo marami ka nagagawa, mataas na ang tingin mo sa sarili. Ganon, yung pinapaalala kay Pablo. Kasi nga marami na siya ginagawa sa ministry. At dito, makita rin natin na sinasabi nga niya rito, para maiwasan na maging mapagbataas si Pablo.
At ang sabi niya rito, God's purpose, order, and through Satan's harassment is our humility. Paul was in danger of pride and self-exaltation, and God took steps to keep him humble. Kasi kung minsan, sa tao, kapag yung pakiramdam mo ay marami kang nagagawa, nakakalimutan mo kung sino ka at kung sino ang pinipili ka. Maaaring ito yung kaparanan ng Diyos para iligtas si Pablo para wag siyang maging piling mataas, maging mababa. Nakita niya na wala siyang magagawa kung hiwalay siya sa Diyos. At dito, kumbaga, isang paalala sa atin na mas gusto ng Diyos na makita ka niyang mababa kaysa nagmamataas ka na kalimutan mo na biyaya lang kung bakit ka nakagagawa ng mga bagay. Yung pangalawa na pinaalala rito, be in truth. Manatili ka sa katotohanan. Ang sabi nga niya rito, doon sa verse 6, for true I might desire to boast, I will not be a fool, for I will speak the truth. At kung ako'y magmapuriman, hindi ako lalabas na hangal, sapagkat totoo ang sasabihin ko. Ang sabi ko kanina, si Apostol Pablo, marami siyang naranasan na visions and revelations from God. Ayan. Hindi na niya binanggit yan dito sa Corinthians, pero yan yung mga naranasan niya. Yung revelation na kung saan, kung paano nakakilala si Pablo sa road to Damascus, yung vision kung saan may nakita tayo si Pablo na dumaan pa sa Macedonia para doon may makakakilala. Yung vision na kung saan ay, kumbaga yung encourage niya, yung mga naroon sa mga Korinto, at yung vision kung bakit yung lulubog na yung barko na ililigtas tayo lahat kung walang tatakas. Kung makita natin na naranasan lahat ni Pablo yung mga pangitain niya. Pero hindi ibinita ni Pablo yung mga bagay na yan. Kasi ang gusto ni Pablo, mas makilala si Jesus Christ kaysa sa kanya. At dito, kumbaga makita nga natin na sa buhay natin, kumbaga katulad ni Pablo, ang sabi nga niya, the fruit of those profound experiences was found in his transformed life and powerful, fruitful ministry. Kasi mas gusto ni Pablo na ang makita sa kanya ay yung pagbabago nangyayari sa kanya. Yung mga pagpapagal na ginagawa niya para sa ministry sa kalalawak ng gawain ng Panginoon. Yun ang mas gusto niyang makita. Hindi yung ibida ang kanyang sarili. Kaya sa atin, hindi ka nga. Kumbaga, nag-pray tayo na dumami rin tayo in numbers, hindi ka nga. Pero paano nga kaya mangyayari yun? Na dapat sa atin, lalo na halimbawa, matatagal ng mga nakarito sa Palermo, mas marami kayong makilala. Pero kumbaga, kung makikita yung transformation sa tao, isang magandang patotoo yun para sa iba. Mas magandang patotoo yung transformation sa tao. Yun yung nais ipakita ni Pablo. Yun yung isang magandang patotoo. Yung tunay na nababago dahil sa pananampalataya ng ating Panginoon Hesus. Kaya ang sabi nga niya rito, as Christians, hindi pwedeng godly tayo sa personal tapos worldly tayo sa social media. Hindi pwedeng double-sided. At ang sabi niya, at hindi rin pwedeng godly tayo sa social media pero worldly ang buhay natin sa personal. Whatever we do, wherever we are, dapat bigit natin lagi ang buhay na may patotoo. Hindi pwede yung feeling Christian tayo every Sunday,
Pero paglabas natin dito sa church, iba ang buhay na ginagawa natin. Hindi ba pwedeng feeling godly ka, hilig-hilig mo mag-post ng kung ano godly, pero yung pamumuhay mo walang nababago. Kumbaga, katulad ni Pablo, hindi ko na kailangan ibida yung aking sarili ko, ano yung mga naranasan ko. Mas mahalaga sa akin na makita yung pagbabago na nangyayari sa akin. Yun ang mas gusto ni Pablo para sa iba, maipakilala niyo ng higit yung kapangyarihan ng Panginoong Kristo sa buhay niya. Kaya nga sinasabi nga niya rito, God used some intense suffering in Paul's life to reveal His integrity for all to see. Kumbaga yung paghihirap na nararanasan niya, mas makikita na talagang kahit nahihirapan siya, kumbaga nagpapatuloy siya, ibig sabihin yung pamumuhay niya, parehas doon sa itinuturo. Meron siyang integridad, credibility, ika na, bilang isang lingkod ng Diyos. Sa buhay natin, bilang isang Kristiyano, kapag nakararanas tayo ng sakit, problema sa buhay natin, ito yung best na pagsubok para makita talaga kung ano yung spiritual character natin. Kapag nasa punto ka na ikaw'y nasasaktan, nahihirapan, diyan marireveal talaga kung ano laman ang puso mo. Kapag ikaw ay nasa punto na nasasaktan, revealing what is truly in the heart. Kapag ikaw ay nasa punto na nasasaktan, nahihirapan ang bibigatan, diyan malalaman kung talagang totoo ang relasyon mo sa ating Panginoon Jesucristo. Kasi nga, yung iba, tatakasan na yan, lalayo na yan. Yung pangalawa na pinapaalala sa atin ng Panginoon dito, ang sabi nga niya rito, the sufficiency in God. Sa verse 8 and 9. Concerning this thing, I pleaded with the Lord 3 times that it might depart from me, and He said to me, my grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness. Therefore, most gladly I will rather boast in my infirmities, than the power of Christ may rest upon me. Ano sabi? 3 beses niyang pinag-pray na itong sakit na dinudulot sa akin ito, Lord God, parang awa mo na, tanggalin mo na itong sakit na nararamdaman ko. At panigurado, hindi lang basta panalangin ang ginagawa rito ni Pablo. Baka nag-pray ng fasting pa siya rito. 3 beses, kung talaga ipinagsumamo niya. Naalisin na itong nagbibigay ng sakit, pahirap sa akin ito. Pero ano sagot ng Diyos? My grace is sufficient for you. Ibig sabihin, hindi binigay yung prayer request ni Pablo. Dito makita natin na, kasi nga, mas gusto ng Panginoon, humility is more important than freedom from pain. Kasi alam ng ating Panginoon na yan sakit na nararamdaman mo, yan ang nagpapanatili sa iyo na mababa ka. Mas magandang manatili kang mababa kaysa ligtas ka sa sakit na nangyayari mo. Kumbaga yan ang tugon ng Diyos sa kanya. 3 beses niya hiniling na pagalingin siya, tanggalin yung mga sakit na nararamdaman niya. Hindi, binigay ng Diyos sa kanya. Para manatili siya, maintindihan niya na wala siyang magagawa kung hiwalay siya sa ating Panginoon. God's purpose is for our humility and lowliness and reliance on Him. Para makita niya, maunawaan niya, manatili siyang mababa, maunawaan niya na talagang wala siyang magagawa kung hiwalay siya sa ating Panginoon. Kumbaga, kung ang kaaway
Ang layunin ni Satanas, pabagsakin siya, patigilin siya, pagyabangin siya, pero ang layo ng Diyos, manatili siya totoo. Puro, sanctified. Kumbaga, kung may layunin ng tao ay may layunin ng Diyos kung bakit nakararanas siya mag-isip Pablo sa mga sandali. Mas gusto kong nasasaktan ka para makita mong mababa ka, makitaas lamang ang Panginoon at hindi ang iyong sarili. Kung maalala natin, si Pedro. Si Pedro, alam natin ang karakter sa mga nag-aaral ng discipleship. Kumbaga, ang ugali ni Pedro, masyadong magaling, masyadong pabida, masyadong mapanguna. Sa Lucas 22:31-32, and the Lord said, Simon, Simon, indeed Satan has asked for you, that he may seek you as wheat, but I have prayed for you, that your faith should not fail, and when you have returned to me, strengthen your brethren. Ito yung mga sandali na sinabihan, pinaalalahanan ng ating Panginoon Kristo si Pedro. Na siya'y susubukin at ipinahintulot sa kanya na siya'y subukin. Pero ipinanalangin na huwag siyang bibigyan. At kapag siya'y manumbalik, palaksin mo ang mga kapwa mong mananampalataya. Dito makita natin na, kumbaga, alam naman natin na si Pedro nung sinabi sa kanya to, nung una sabi, hindi niya gagawin yan. Handa akong makasamang nakakulong hanggang mamatay pagtanggol kita. Pero bumigay si Pedro. Pero hindi natapos doon. Kumbaga, bumalik si Pedro, nagpatuloy si Pedro. At dito makita natin na sinasabi nga na yung katotohanan na ang Diyos ay sadyang in control sa mga bagay na nangyayari sa atin. God is in control maging sa kaaway. Kumbaga, control ng Diyos si Satanas. Satan does nothing to God's children that God does not design with infinite skill and love for our good. Kumbaga, yung mga ginagawa ni Satanas, kumbaga, kontrolado yan, nasa pamantayan na ito lang ang kaya mong gawin. Kung maaalala mo, maging kay Job, di ba? Si Job, binigyan ng kapahintulutan. Pero hanggang dito lang, and resto non si opa. God does nothing to God's children that God does not design with infinite skill and love for our good. Kung makita natin na malinaw na ang tulong ng Diyos ay naririyan sa mga pangangailangan natin. Isang paalala na ipinaunawa ng Diyos sa bawat isa sa atin. Yung pangatlo na nasituro ng Diyos, the contentment God brings. Sa verse 10, ang sabi niya rito, therefore, I take pleasure in infirmities, in reproaches, in needs, in persecution, in distresses, for Christ's sake. For when I am weak, then I am strong. Malinaw na God brings contentment in weaknesses. Makikita natin na si Pablo, kumbaga, sige, Panginoon, ang sagot mo sa prayer request ko, no. Kumbaga, nag-decide na si Pablo na tanggap ko na, Panginoon, na hindi mo tatanggalin sa akin itong nagbibigay sakit na ito sa akin. It's fine with me. Kumbaga, makita natin na handa siyang tanggapin kung ano yung kalooban ng Diyos. Kaya minsan, kumbaga, baka ilang beses na tayo nagpre-prayer request, na ganto-ganto, hindi talaga ibinibigay yung katugunan kasi mas nalulugod ang Diyos sa kalalagayan niya.
Ganito ang desisyon ni Pablo. 3 beses niyang na-request na siya'y pagkilingin, pero hindi ibinagkaloob ng Diyos yung kasagutan sa kanya. Kaya sabi niya, kumbaga, okay na sa akin itong sakit na to. Kasi ang sabi niya, sapagkat kapag ako'y mahina, doon ako mas malakas. Alam ni Pablo yun, na kapag ako'y mahina, doon ako mas malakas. Tanggap ni Pablo. Sa atin kung minsan gano'n, na dapat natin maintindihan na sa oras na tayo'y nasasaktan, doon natin nakikita na mas malakas para tayo. Tingnan mo, halimbawa, kapag nasasaktan ng isang tao, makikita mo yung amor ng mga tao na nakapaligid, yung mga taong marites na nakapaligid, yung amor lahat nasa sa'yo. Nakukunan mo yun? Kapag yung parang feeling victim ka, kapag yung feeling awang-awa ka, nalulungkot ka, makikita mo yung mga tao nasa paligid mo, nasa sayo ang lahat ng tulong. Nasa sayo lahat ng atensyon. Kaya lalo, makikita mo na yung mga tunay na Kristiyano, katulad halimbawa nito si Pablo, hindi natin maintindihan kung ano yung sakit na nararamdaman niya, kung ano yung thorn in the flesh na sinasabi niya rito. Pero nanatili siyang malakas sa gitna ng kanyang kahinaan. At yun yung nagbibigay ng encouragement, nagbibigay inspirasyon sa mga mananampalataya. Ito yun. Kapag alam mo si kapatid na dumaraan sa kabigatan, sa problema, sa sakit, pero nananatili siya na matatag, nakatayo, nagpapatuloy, yun ang nagbibigay encouragement, inspirasyon sa kapwa niya mananampalataya. Yun ang sinasabi ni Pablo. Na sa oras na ako'y mahina, doon lalo akong malakas. Kasi nakikita ng mga tao nakapaligid sa akin na nananatili akong andare abati. Nakikita sa akin yung katatagan. Kung sino yung Kristo na meron sa akin, kung yung kapangyarihan ng Panginoon sa Kristo na binigay niya, na maintindihan ko ang tunay na organ ng buhay. Kaya dito makita natin na sa buhay natin, ang sabi nga niya rito, sa buhay natin, mas nakikita yung lakas na pinagkakaloob ng ating Panginoon sa Kristo kapag tayo dumadaan sa sakit. Maunawaan natin na ang Diyos ang siyang tumutulong sa atin para mapagtagumpayan natin yung mga sakit na ating naranasan. Kaya nga sabi niya rito, God makes you strong when you are weak. Kung sino yung mahilig halimbawa rito sa basketball, yung mahilig sa NBA halimbawa, yung nangyari halimbawa kay Luka Doncic, yung mga mahilig sa NBA halimbawa. Kung hindi nyo alam, hindi ko kwento ko na lang. Si Luka Doncic, kumbaga talagang na-trade siya, naglaro siya sa Dallas Mavericks, dun siya na-drop, 7 years siya, binigay niya yung puso niya, naging tapat siya sa paglalaro sa Dallas Mavericks. Kumbaga naging mas kilala ang Dallas Mavericks dahil sa kay Luka Doncic. Pero yung katapatan ni Luka Doncic, ibinigay niya sa Dallas Mavericks, doon pumunta sa punto na yung management ng Dallas Mavericks, isang gabi, pag-gising niya, trade na pala siya sa LA Lakers. Kumbaga, bagsak na bagsak yung pagkatao, yung moralidad ni Luka Doncic. Kasi binigay niya yung puso, lakas niya sa Dallas Mavericks, yung kanyang katapatan sa Dallas Mavericks. Pero yung management ng Dallas Mavericks, kasi nga negosyo,
ibinigay si Luka Doncic sa LA Lakers. Kumbaga pinagpalit ng player. Kasi business. Ano makikita natin doon? Dahil bagsak na bagsak si Luka Doncic, lahat ng tao, mga NBA na nag-aabang sa NBA, kahit hindi masyado nag-aabang sa NBA, kumbaga naawa sa kalalagayan ni Luka Doncic. Kasi nga, ibinuhos niya lahat yung katapatan niya sa Dallas Mavericks, pero walang pagpapahalaga na siya itinapon na lang basta sa LA Lakers. Kaya nung nakaraan, kumbaga, nung nakaraan, bumalik si Luka Doncic, kumbaga nagharap na ulit ang Dallas Mavericks sa LA Lakers after 4 months. Makikita natin na binigyan ng tribute si Luka Doncic ng mismong Dallas Mavericks. Pero kumbaga, binibigyan siya ng tribute, pero yung ginawa sa kanya, iyak siya ng iyak habang siya binibigyan ng video. Kumbaga, piniplay yung video niya. Kasi ganun. Kumbaga, binibigyan siya ng tribute, pero yung sakit na binigay sa kanya, yung pagtapon sa kanya, ganun-ganun na lang. At makikita nga natin na yung mga tao, dahil ganun ang ginawa sa kanya, yung pabor ng tao ay lahat na kay Luka Doncic. Pero makita natin na napagtagumpayan lahat ni Luka yun. Ang sabi niya, tapos na yung gustong niya. Ang dahil. Ang diyan mapani. Ano makita natin? Na sa buhay natin, nasasaktan tayo, pero makita natin na sa oras ng sakit, makikita natin na doon lalo makikita yung kapangyarihan ng Diyos kapag ina-apply natin yung mga salita ng Diyos. Doon makikita na kapag nabibigatan ka, doon mo mas may pakikita, mas may pakikilala kung sino yung meron ka. Kaya nga, ang sabi nga niya rito, God uses suffering to mature His power in you. Ginagamit ng Diyos yan para lalo kang mas maging mature sa iyong buhay pananampalataya. God's purpose in our weakness is to glorify the grace and power of His Son. Para mas makita kung sino yung meron ka ngayon. Kahit nasasaktan ka, ang dahil. At dito, sa mga mananampalataya, dapat natin maintindihan. Tayo lumalakad sa ating buhay pananampalataya. Normal sa atin na talagang makararamdam tayo, makararanas tayo ng sakit, ng kahinaan. Kasi nga tao tayo eh. Pero, dapat din natin maintindihan na sa oras sa sakit na nararamdaman natin, ito yung ginagamit ng Diyos para mas makita ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay. Ibig sabihin, ang sabi nga sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Mas makita si Jesus Christ sa iyo sa mga oras na ikaw ay nahihirapan. At dito, dapat natin maunawaan na sa buhay nga natin, hindi lang sa kapag tuto apostol ang sitwasyon ng buhay, dapat natin maintindihan, when times are good, be happy, but when times are bad, consider this. God has made the one as well as the other. Kapag tuto apostol, i-enjoy mo. Pero, dapat mo maintindihan na therefore, no one can discover anything about their future na darating din ang punto na may mga difficulties and trials and pains. Pero tanggapin mo rin. Kasi nga, merong Diyos na may control sa lahat ng bagay. Kung marunong ka magpasalamat kapag ikaw ay laging blessing sa natatanggap mo, ipagpasalamat mo pa rin kapag dumaranas ka ng pain. Kasi nga may layunin na tinuturuan mo sa iyo. At dito, kumbaga hindi lang tuwing tuto apostol, kundi sa lahat ng oras dapat natin ipagpasalamat. Ang sabi nga niya rin sa Ephesians 1:16, I have not stopped giving thanks for your remembering
you in my prayers. Kasi nga, sa tao, yun nga sinasabi kapag yung sa prayer meeting, kadalasan sa prayer meeting, ang sinasabi nga, more on prayer request, more on prayer request. Pero nakakalimutan natin magpasalamat. Magpasalamat. Ang prayer hindi lang puro request. Kailangan din natin magpasalamat. Kumbaga, ibig sabihin, sa lahat ng oras, sa lahat ng sitwasyon, dapat lagi natin kinikilala ang ating Panginoon sa anumang sitwasyon, sa anumang bagay, dapat natin maunawaan na mayroong Diyos na may control sa lahat. Sa Ephesians 5:18-20, but be filled with the Spirit, speaking to one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody with your hearts to the Lord, always giving thanks for all things in the name of our Lord Jesus Christ to God and Father. Sa lahat ng sitwasyon, hindi lang napagtuto apostol. Kahit nasa oras ka ng pain, sa oras na ikay nanghihina, makita mo na may tinuturo pa rin ang Diyos sa mga bagay na yan kung bakit kailangan mo rin magpasalamat. At dapat, kaya nga sinasabi natin, dapat natin maintindihan. Minsan, ipinipilit natin yung gusto natin, katulad ni Pablo, ipinipilit niya, pero nakita niya na, ang sabi ng Diyos, my grace is sufficient for you. Ibig sabihin, sapat para sa iyo yung mga tulong. Kung makita natin na minsan, nakakalimutan natin na kailangan ang Diyos manatiling Diyos ang pananaw natin sa Kanya. Let God be God. Hayaan natin ang Diyos ang siyang makita sa buhay natin. Sa oras na tayo nakararanas ng hirap, sakit, kahinaan, dapat magkaroon tayo ng well-grounded confidence na merong itinuturo, may layunin, purpose ang Diyos sa atin. At dapat makita sa atin, ang sabi nga, in Christ sake, makita sa atin na tunay na meron tayong Kristo sa ating mga puso. Hindi lang kapagtuto, apostol, kundi sa lahat ng sitwasyon. Kaya sa ating pagtatapos, ang paalala ng Panginoon sa atin dito, overcoming weakness. Mapagtagumpayan natin ang kahinaan. Unang pinapaalala sa atin dito, practice self-discipline. There are times you need to keep silent than make yourself look like a fool. May mga oras na mas magandang manahimik ka na lang kaysa nagmumukha kang hangal. Katulad nung ginawa ni Pablo. At ang sabi nga niya rito, the greater we sense our weakness, the more we will sense God's power. Kapag mas nararamdaman mo, nakikita mo ang iyong limitasyon, ang iyong kahinaan, doon mo lalo higit makikita ang talagang kapangyarihan ng Diyos. Kapag nakikita mo ang iyong mga kahinaan. At ang sabi niya rito, be thankful in everything. Ipagpasalamat natin ang lahat ng bagay. Learn to accept and acknowledge that there is a greater God who knows the best for you. Makita natin, ipagpasalamat natin ang lahat ng bagay. Kalma, pag-aralan natin, tanggapin natin, unawain natin na tunay na mayroong Diyos na mas higit na nakakaalam kung ano yung mas makabubuti para sa atin. Manalangin tayo. Purihin ka, O Diyos, sambahin ka Ama sa Espiritu at katotohanan. Lord God, dalayan mo ako na sa mga mensahe pinagkaloob mo sa oras nito. Tunay nga na patuloy po namin itong gamitin
sa mga oras na kami dumaranas ng bigat, sakit, hirap, sa mga oras na kami dumaranas ng aming mga kahinaan. Lord God, mapagtatagumpayan namin ito kung patuloy nga po namin ipagkakatiwala sa iyo na tunay nga na ikaw po, O Diyos, ang mas nakakaalam ng mas ikabubuti namin, Panginoon. Pero alam din natin, Panginoon, na tunay nga na nasa katawan pa kami, nasasaktan kami, Panginoon. Kaya nga po sa mga oras na ganito, ang aming nararamdaman, dalahin mo rin po, O Diyos, ang patuloy na comfort na ibigay mo sa bawat sa amin. Tulungan mo nga po kami, Panginoon, na ang joy, comfort, patuloy na kapayapaan ang siyang makita namin, makasama namin sa mga oras na kami dumaranas ng kalungkutan, kahinaan, Panginoon. At minsan pa, tunay nga, nadalahin ko, O Diyos, na Lord God, patuloy po namin pagkatiwala, Lord God, ang lahat-lahat sa buhay namin, sapagkat ikaw po, O Diyos, ang siyang tunay na may kontrol sa lahat ng mga bagay. Salamat po, O Diyos, sa mga paalala nito. Muli po, sa ilang po pinakatas na papuri, para malapagsampa sa tayong pangalaman ng iyon ng Jesus na Panginoon at sarili ng tagapagligtas.